In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan. Sa bahay na ito, kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito, manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayan yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa kaawanin niyo ako mga kaibigan ko, sapagkat ako'y pinabagsak ng kamay ng Diyos. Bakit ako'y inuusig ninyo na parang Diyos? Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa mga kalamidad na aking naranasan? Nais kung ang aking mga sinabi ay isulat sa isang aklat o kaya itaga sa bato upang mabasa magpakailanman. Buong tiyaga kong aasahan na ang aking tagapagligtas ay buhay at sa huling araw siya'y tatayo sa ibabaw ng lupa at bagaman ako'y naupos sa hirap. Muli kong makikita ang Diyos. Siya'y aking mamamasdan sa sariling mga mata. Siya mismo at hindi ang iba. Si Job, sa kabila ng matinding pagsubok, ay nanatili sa kanyang tiwala sa Diyos at umasa sa kanyang kaligtasan. Ang mensahe ng pagbasa ay nagbibigay ng inspirasyon na kahit na dumaraan tayo sa mga pagsubok, dapat tayong manatiling matibay sa ating pananampalataya. Ang ating pag-asa sa Diyos
ay hindi mabibigo sapagkat siya ang ating tagapagligtas at sa huli tayo ay kanyang makakamtan at makikita sa kaluwalhatian. At sa Ebanghelyo naman na isinugo ni Jesus ang 72 alagad upang ipahayag ang mabuting balita. Ipinapakita nito na ang misyon ng Ebanghelyo ay para sa lahat ng nananampalataya. Itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pananalangin para sa higit pang manggagawa sa bukhirin ng Diyos. Naway maging bukas tayo sa tawag ni Jesus upang maging tagapaglingkod sapagkat tayo ay mga sugo niya upang magatid ng kapayapaan at magpapatutuo sa paghahari ng Diyos. Ang ating pagiging mga sugo ni Kristo ay nangangahulugang ng pagyakap sa isang mapagpakumbaba at masigasig na paglilingkod, hindi lamang sa mga lugar na madaling tanggapin tayo, kundi maging sa mga lugar na may pagtanggi. Sa ganitong pagkakataon, ang ating pananampalataya ay masusubok. Subalit patuloy tayong tinatawagan na magpatuloy at ipagpag ang alikabok ng pagtanggi habang nagtitiwala sa nalalapit na paghahari ng Diyos. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!